Siya lang Okay, go. Okay, good morning mga kasimanwa. Live kita makaroon sa opisina at ato ng acting Chief of Police sa Nabas Municipal Police Station. Sus Mario Joseph, may masubo nga insidente nga natabo iya kagabi sa Buena Suerte, Nabas kung sa Siin Sambilog ang reportedly binawian ita kabuhi. Na mga abi kita at konkreto nga information sa andaman nga kompleto nga investigation so far aton nga Nabas PNP, no. Ma'am, Police Captain Munyin de Joseph, ma'am, live kita makaroon sa Energy FM Kalibo Facebook page, no. Ano ka matuod day karang insidente ag anano ay handong gintunaan nga amaan natabo day karang crime, ma'am. Go ahead. Mayong aga, labi na gid sa aton nga Provincial Director, Police Colonel Victorino Romanillos Jr., sa aton nga Honorable Mayor, Honorable Maria Pela Saleta, kag subong man sa tanan nga tagpalamati sang sini nga radio station, Energy FM Kalibo, labi na gid sa imo kasi Manuang Malbert, mayong aga. May ara kita hitabo sang isa ka kaso nga homicide nga natabo sa may barangay Buena Suerte. Covered din siya sang Nabas Aklan. So may nag-report diri sa aton mga bandang alas 12:40 nagpanawag, naga-inform nga may isa ka pagbinunanay nga natabo. So immediately ang aton nga kapulisan sa pagpamuno ni PCM SMS Prado kag sa aya nga kaupod nga CPSSG Alba ang aton mga investigador, immediately nagresponde kag didto nakakita sang sitwasyon kung sa diin ang aton nga biktima may kasamaran na. So ang aton nga suspects amo ni sila ang duha ka mag-amay. Duha ka bilo ang suspect. Ang biktima pila, ma'am? Isa lang, ma'am? Ang aton biktima isa lang. Okay. So sa investigation ano ang natabo, ma'am? So sa investigasyon sa aton mga investigador, ang natabo is may daan na sila nga hindi pag-intindihanay. So further investigation nga ini ang aton nga biktima kag ang aton nga suspect daw under man sa influence ang liquor. So may gamay siguro nga pag hindi pagintindihan ay hasta nga naabot nga nabunan sa aton mga suspetsado ang aton biktima nga gintunaan sa iya nga untimely death. So ang aton kapulisan naka-recover sang isa ka 33 inches nga bolo nga amo ang gingamit para sa paghimo sang sina nga krimen. And also ang aton nga kapulisan nagbaton sang gin-surrender nga firearm allegedly iya sang aton nga victim. Okay. So ibalikan ko abi, ma'am, no, ang ginatawag nga chronological of the events, no. Prior sa stabbing, diin ayan una nagkita ang victim kag ang mag-amay nga mga suspect na ni ma'am. So ini ang aton nga mga suspitsado is nagasakay ini sila going home papuli na sa ila balay sa ila nga motor kag daw naagyan nila ini ang biktima. So may konfrontasyon nga nahimo, natabo kag didto na naging straight ang ila nga pagsuay nga naging resulta sang iya nga kamatay. Oo, is it true nga nakadalagan pa pauli ang victim kag is it true man nga ginlagas pa ita mag-amang nga suspect? Yes, so amo ina ang kamatuoran, amo nang rason kung naman nga nadulaan din siya sa iya nga kamatay. Nakabuhi. Oo. Sino sa particularly sa mag-ama ang nagpangalima gid, ma'am, sa pagbuno sa suspect? Sunod sa aton investigasyon, ang nagpangalima gid is ang iya nga ang amay. Ang amay gid. Oo. Nga amo nang may dati niya nga grudges na sa yes. Okay. So now, ma'am, no, nga congratulations man by the way kay sa inyong pagresponde agad, no, na dakpan man ang pag-amay nga suspect na recover pa ang bulo recovered man, ma'am, no, kag ang 38 caliber piece nga kwan nga baril, no. Anano ang disposition nato makarang adlaw sa mga suspects nga ra?
So ang aton nga mga investigador nagpreparar na sang kaso para ipagasaka ini ang homicide. Tapos may na-recover kita nga bolo which is na-cover man siya sa aton nga Comelec gun ban. Ayun. Okay. Yes, so daw mabulubog at gawa ini nga kaso. So maybe by tomorrow or this afternoon, ma-file nato ng kaso against the suspects. What about ang 38 nga baril, ma'am? So ang atong disposition sa atong nga firearm kay since it was turned over. Yes. Gapangita pa kita sang maayo nga disposition sa sini nga firearm. Pero for now, ari na sa aton nga custody ang Yes, baril. ang May importante, mga bala, ma'am? yes. Ang importante is naka-recover kita sa weapon nga nagamit. At the same time, ang pinaka-importante bangod sa maabtik man nga pagresponde sa aton mga kapulisan nga nadakpan tagid ang mga suspects. Sa diin Santa by the way nadakpan? Dito man mismo sa crime scene. Okay. Okay. What about, ma'am? I-confirm ko lang, ang 38 revolver nga ra, gin-surrender it tatay nga suspect? Yes, paano gin-surrender. nakaabot ka na ang baril? So pag panahog sa atong kapulisan or pag-responde sa atong kapulisan, voluntaryo gid siya nga naghatag pagkakita niya sa kapulisan nga naghambal siya nga ini nga caliber 38 homemade ginapanag-iyahan sang sang biktima. Okay. Kagya ginakumpirma man sang pamilya sang biktima nga ina kung kaisa ang firearm ang mumana ang ginagamit kung mahubog Ayun. na nagaka pamahog man sa iya pamilya. So possibly gali maybe no mamunyan ang paghupot illegally dahil karang nga biktima may rest in peace naging dalan basi sa mga naging previous grudges nanda kang nataymingan na pag-uli ang muto abi nga baw at simpuhan nga siya lang siguro at this time isa gani nga na-trigger ang dati nila pangakaakig plus pang under the influence of liquor. Okay. Ang unga nang ramam it suspect no sulod ra imo sa kwan may participation abi sa ika-file naton karang kaso may sa crime man. Yes, so ang aton nga kaso is duwa gid ang aton nga filean sang homicide nga case. Okay. Anong trabaho ka ra ba mga suspect nga ra if ever? Ang aton nga suspect nga isa ang iya nga trabaho ang father is a construction worker. While ang iya nga bata is wala siya sang trabaho. Ayun, oo, sige. So arrested iya Santa makaron nga daywa sa aton nga custody. Under the custody sa sining station. Oo, sige. Ma'am sa mga makarang mga insidente, apisar nga naga-double time kita religiously naga-implement kita it mga mga checkpoints no mga barangay visitations to disseminate further aton nga mga ordinances mga layi mga anti-criminality campaign mga nagakatabo gihapon nga mga makarayang insidente mga isolated cases mabanumdum naton sa aton nga mga nabas ng people abi para nga somehow remind nga hindi pag-ibutang sa lima ang hustisya kung duyon gid man ma'am no? Sige ma'am. So sa tanan hindi lang gid sa aton nga taga Nabasno no. Sa tanan man nga kung may gamay nga problema hindi na pagpadugayon pa. So ang aton nga barangay justice ara sa pag-cater sa mga kung ano nga problema nga pwede ma-medyusan na nga ma-patch up na. So ginapanawagan ko gid nga ang atong nga behavior magkalma gid kita sa mga butang mo sini. Subong man ang pag-take sa makahulubog nga inom. So daw syempre kung ara na kita sa influence ng intoxicating liquor, iba nang ang dalagan sa aton nga painuino kag ang aton balatyagon. So kabay nga kung inom gid man is ang kaya lang. Kag ang painuino panungdumon gid kung ano ang maging resulta sa isa ka aksyon nga pagahimuon. So kung makainom man pwede nga magtulog na lang. So amo lang na akong gusto ipaabot at the same time gusto ko man ipaabot nga aktibo gid ang kapulisan. Yes.
nga kung may ara ikaw nga kaso nga ang mga amusini, ang kapulisan sa Nabas hindi gid maguntat para hindi mahatagan justice ang aton nga biktima. Sige, sa information nga naman, madamo kayong salamat. Pabuhay kita sa Nabas Municipal Police Station. Kag, of course, no, aton nga peace and order is ang Nabas ay permitted na maging maabig aton yung mga Nabas ng people and even aton mga nag-aalagi sa mga Nabas. Salamat ma'am, good morning. Yes, madamo kayong salamat. So, there you go mga kasiman aton nga pag one-on-one interview kay Police Captain Munin de Josep aton nga tibugin mahugod nga acting chief of police sa Nabas Municipal Police Station. But kasi Manuang Jerome Masimosan, of course, aton nga OJT of the day, kasi Manuang Romel, no? Balcona, para naman si Manuang Balbert, kanina 107.7 Energy, Kalibo, kasi Manuang ko palang